K9. When you compare the long axis of the K9 and then the molar, medyo, di ba, medyo maano ka dito, mag-overprep ka dito para ma-upright itong K9 sa molar, di ba? Hindi siya parallel. So, magiging long axis mo pag ang abutment mo is K9 or molar or premolar, slightly more upright. More upright. Yan, ganyan siya. Okay, slightly more upright lang, hindi naman sobra. Okay? Yan. So yan siya. Kahit sa angle siya, parallel siya, dalawa. Okay? So, ang ginagamit ko muna, Doc, ay yung for shoulder. Yan. Tapering and then flat end. Doc? Tapos, ang ipiprep ko ay yung buccal surface and then margin at the same time, sabay. Ganun din sa K9. Okay? So, kahit sa ang aspect ako, buccal mesial or distal, lahat yan, always parallel sa long axis. And then also, the tapering will make your buccal towards the lingual. Okay? Ganun din dito. Yung labial towards the lingual. So, kahit baccalingual siya, magti-taper siya towards the long axis baccalingually. Okay? So, sige. And then, so, ang axis ko din dito, for example, ito yung gawin ko lang mas upright, no? So, ang long axis ko dyan, ito yung orientation ng burr ko at all time. Okay? Ganyan. So, when you look at it like this, tingnan niyo, doktora. Ang prep ko lang is yung margin and the cervical third. Tinadok. Margin and then cervical third. Hindi ko siya iti-taper pa kasi yung tapered burr, matitapered pa lalo. Okay? So, sige, gawin natin siya. And then, mas maganda sana, Doc, kapag nagpe-prepare kayo, sabay niyo siya pine-prepare. Labial, labial. Para parallel siya. Okay? Lalo na pag K9. Pag premolar, molar, kahit individually, basta sinusunod mo yung long axis, hindi ka mawawala. Pero mas magandang practice na din, kahit sa live patient, na parehas mo siyang pine-prep at the same time. Para kahit mamali ka man, na-adjust mo in between preparation. So for labial or buccal reduction, 12 o'clock position. Okay? Ganon din sa occlusal reduction. Hindi mo siya gaganyan. Pwede slightly more nakahiga, pero 12 o'clock position pa din. Okay? Nakita mo siya, pero hindi ka nakaganyan. Okay? Okay, doon muna tayo sa buccal. Ito, nasa slightly 1 o'clock position ka, and then the patient is facing 11 o'clock. Okay? Ganyan. Okay. Okay, pwede mo pa siyang ipatin. Yan. Alright. So, let's start. So, margin, buccal reduction, sabay. May water ba ito, Doc? Nag-water ka ba? Yes, Doc. Okay. So, hinahang ko lang, Doc, ng konting water para yung hindi masyadong kita, para makita pa rin sa video. Yan, okay lang, may konting mist lang. Okay. Okay, 12 o'clock position. And then, yung proximal, sinasama ko na. Pero, hindi ko siya tina-true and true. Pinapanipis ko lang. And then, look at the margin. Look at the outline, Doc. Hindi ko siya natatamaan halos. Kung meron man, occlusally, konti lang. Okay? So, tapered na yung cervical third ko. Yung margin ko pa, pa-flatten ko pa. Pwede mo na siya tingnan sa 12 o'clock position. Para makita mo kung talagang flat yung margin.
yata nagkape ako. Nanginginig ba dati? Nanginginig yung aking ano. Okay. So ngayon, inom muna initial natin. Okay? So, then, back, ano naman, K9 naman. So, nasa-establish mo na yung margin mo. Okay? Pasok ko lang konti. Minsan kapag naman dito na ako sa may bacallingual, bisyobakal, tinutuloy ko na para hindi ako nagkakaroon ng kanto. Ang nagiging problem dito, nagkakakanto. Tinutuloy ko na. Okay? So yun na muna. And then, same long axis, yun pa rin. Okay? Usually ginagawa ko rin tong parang surveyor. So, na dapat ito, similar yan, similar. Okay? So, K9. Diba yun, naka-rest. Pang-guide ko. And then, hindi ko agad binibreak yung contact. Pinanipis ko muna. Usually mas matubig ako pag nagpe-prep Pero for the sake na makita niya din. Para hindi ako nag-wash ng nag-wash. Ang ginagawa ko pala ito sa margin, ini-equi ko na. Nagmumukhang malit kasi pag pag supra. Okay lang naman, pero i-maintain nyo. Pag, for example, i-maintain nyo yung 0.5 mm. Pag kasi more than 0.5 or more than 1 mm, nagmumukhang malit yung ngipin. Lalo na pag nag-occlusal na kayo. Okay na muna yan for now. Doon naman tayo sa... Ngayon, Doc, meron na akong margin. Meron na akong cervical third reduction. Pero wala akong undercut. You know? Kahit anong undercut, wala. So, may-maintain ko yan na walang undercut. So, ngayon, ang gagawin ko, yung lingual naman. So, bakal, lingual. Why? Pag ako nandito na sa lingual, sa proximal, kasi sa lingual, babawasan ko rin ng konti yung proximal. Okay? So, ano tayo? Chamfer. Ito na lang. Okay. Ito naman sa chamfer, mas maganda, Doc, nasa 12 o'clock position kayo. Ganito. Yan, kitang-kita nyo. Yan. Ito, slightly taper nyo lang ng konti. Okay? Slightly taper. Kasi most of the time, ang chamfer na mabibili ninyo is straight. Hindi siya tapering. Straight lang siya. So, to add yung lingual para to prevent undercut, slightly, actually, yung slide niyan, ipa-pattern yun sa long axis di ba? Ito yung long axis ng ngipin. Ito, wala. So, axis yan. So, ganyan. So, slightly, dahil the curve of Wilson, slightly buccal ang upper. Okay? And then, ito totally makikita mo siya from the lingual.
O, tama pa rin yung chair position mo. Direct eye vision ka pa. Yan, 12 o'clock position. Look at the margin. Bilis lang. Yan daw. O agad. Okay. Next, sa lingual naman ng K9. Ganun din. So, ask the patient, or ask the patient, sorry ako sa. So, 12 o'clock position or nasa 11 o'clock position ka, ang pasyente naman, naka 1 o'clock position. So, makita mo siya directly din. Hindi ka nakaganon. Pero, from afar, kita mo siya. Ito naman, following the long axis pa din. Slightly more label naman this time. Di ba? Ayan, ganyan siya. Ito yung long axis niya. So, ganun din ang magiging para this is to prevent too much angulation. Okay? Para ma-prevent mo na yung margin mo hanggang lingual groove na. Okay? Kasi dapat may lingual wall ka here. Okay? Long axis. This. Yan. So, ngayon, dahil napanipisan ko na yung buccal and lingual, babalik naman ako sa ano ko na yung proximal. Okay, mas maganda sana kung mas manipis pa. Pero tuturo ko na lang din ngayon yung using the needle burr. Ito actually mas maganda to, mas manipis. Yun nga lang, ito, pag mas manipis, less control. Mas makapal, mas kontrolado mo kasi nafi-feel mo yung kunat eh. Ito naman makabilis makabawas and then kaso walang control. So dadahan-dahanin mo na lang. And then ito kasi nabawasan na ni doktora pala tong isa eh. So dito na lang para mas maganda yung ito okay. Intact pa. So, we're expecting na manipis na yung buccal and lingual mo dahil nag-prep ka na ng buccal lingual eh, di ba? So, ngayon, manipis na yan, pero hindi mo siya ito true and true pa din kasi pwedeng mag-slip yan. So, ngayon, gagawin mo, dahil ito'y taper, hindi ka matatakot na magkaroon ka ng reverse tapering. Pero, ingat ka pa rin, long axis ka pa rin ito ka, long axis. From incisal, ganyan. Okay, para hindi mo pa rin napapawasan tong other ngipin. Adjacent. Yan. Huwag mo siyang ito true and true agad kahit manipis ha. At kapag nabawasan mo, papalis mo na lang. Papalis mo yung katabi. Okay? So, for now, yan, okay na muna yan. Nawala na yung contact. Okay? Damage pa ba? Mukhang hindi naman. Oh, mukhang hindi naman. Ano? Other side. Ito naman sa molar. So, sa molar, dito, mas maganda ko nakikita mo rin yung ano, yung occlusal talaga. So from occlusal, long axis pa rin to ka. Kasi kung wala kang long axis, it's either too much kahit needle burr pa yan or opposite. Okay? Long axis pa din. Yun yung talagang best landmark, long axis.
for parallelism, proper reduction. Yan. So ngayon, mas may freedom ka na mag-shoulder lahat. Kasi kapag nag-shoulder ka, lalo na sa mga kanto, dapat may continuity. Ang tawag doon, continuity. For example, ito. Pag nag-reduction ako dito, dapat kasama na yon kasi nagkakaproblema. Nagkakaroon ka ng nakatulog ata sa doktora. Nagkakaroon ng kanto. Si doktora. Ayun, kape. Tulog. Ayan. Dumulas. Ayan. So ngayon, pwede na may continuity. Long axis doc na. Always long axis. Ayan. Pwede mo nang hindi pwede na separate mo din siyang ipe-prepare. Kasi magkakakanto yan. 100%. Tulad nito. Kapag mag-prepare ka ng proximal, laging dapat nang gagaling sa buccal or labial. Lagi. And then doc, nagiging problema nito, masyadong nagninipis to, ingatan nyo lang. Dapat sa occlusal, dapat mas prominent pa rin to. Like this one. Mas prominent pa rin yung mesobuccal than the distobuccal. Ingatan nyo lang yung bawas. Long axis. Lagi ko pa rin bine-verify, Doc eh. Doon ko pa rin bine-verify sa marking na ginawa ko. Then ito, intro lang, yung proximal. Yan. Pwede na ba? Pasada na ba ito sa boards? Handa ka. Malinis siya. Hindi pa siya correct, pero good starting point siya. Doon naman tayo sa nawala yung. Pero tingnan nyo, nandun pa rin yung marking ko. Kasi hindi ko pa yan napaprioritize. Yan. Okay, doon naman tayo sa K9. Okay, so long axis. Pwede dito yung reference. So, para naging surveyor. Familiar naman kasi surveyor ito kung RPC. So, dapat may continuity. Yan, from labial to proximal. Okay. Ito naman, wala tayong problema dito kasi true and true lang to. Pero dapat nanggagaling pa rin sa labial. Dok, hindi ako natatapusin ha. Ngayon naman, ang tanong ko, parallel ba siya? Kahit ano siya, minimal pa yung preparation, parallel pa. Yes, parallel pa din. Kung gagawa ko ng prox ng coping, pasok yan. Okay? So ngayon, next ko naman gagawin ay biplanar. Okay? Biplanar. So sabi ko, ngayon naka-taper siya palingual, di ba? Ngayon naman, following the long axis. Ang ganda ng shoulder, oh. Kahit meron kang ledge dyan. Kahit diinan mo, meron siyang shoulder na flat. Kasi pag yan, naka-incline, magsislip yan. Okay? Yan. So ngayon, anong best landmark? Yung katabi. So ito yung magiging orientation mo. Diba? Kasi pag titinan mo siya, unprep, ang ganda ng nung continuation, yung harmony.
Diba? So, ganun din. Kahit naka-prepare yan, dapat ganun din mo siya titingnan. Dapat harmonious din siya. Kasi pinalit mo lang naman eh. Okay, small version. So, ganyan. So, ganun din ang orientation mo. Okay? Yan. Kahit tapos ka na sa proximal, tapos ka na sa occlusal, pwede mong, you can always go back sa margin, kung saan mo tingin, kahit sa CD ba, mag-set ka ng CD, kung may adjustment pa rin sa anterior during fist tuning, you can do another adjustment. Okay? Pero mga minor adjustment na lang yon kasi una pa lang, tama na yung naging setting mo or naging preparation mo. Yan. So ito, medyo may buntis lang ng konti, although walang undercut. Ano ko na lang yan, papolish ko na lang mamaya. Okay? So still, malaki pa rin yung mesobuccal than the distobuccal. So pwede ko pang bawasan ng konti. Yan. So ganun din sa K9, ganun din. Okay, or pwedeng wala sana kung may premolar sana eh, no? Pero usually sa premolar ko kinukuha eh. Yan, may konting biplanar na, pwede mo pang improve later. Okay? Okay. Yan, next. Ano pa ba? Occlusal. Occlusal naman. So, occlusal, ang ginagawa ko, tatanggalin ko ito mamaya para makita nyo directly. Pero ang ginagawa ko, tanggalin ko na. Pero tuturo ko rin yung way ng nakamount. Okay? Yan, dahil maganda yung na-preserve ko, symmetric pa din siya. And then, walang kanto. Kahit hindi pa tapos yung lingual ko, o may ano pa, unprepared pa ako, hindi siya makanto. Diba? So, ngayon, yung lingual, yung central fossa, yung mga grooves, and then slope, kinukuha ko yan. 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 Ganun din sa, meron ba tayo doon? Para mas, ito yung exercise. So, ganito. Yung buccal groove, central fossa, lingual groove. Yan. Tapos, yung slope. Yung slope. Yung slope. Yung slope. Kasi, ito gagamitin ko daw shoulder. Huwag yung chamfer or pwedeng cylindrical. Pero mas ginagamit ko, shoulder burr. Ito, yung tip na to, yung pang central groove or fossa, lingual fossa. And then yung pinakang shaft niya, ito yung pang slope. Okay? So ito, yung dulo, hindi pwedeng magkukross ng central groove, central fossa. Kasi ano mangyari? Yung central groove mo, wala na sa center, nasa lingual na or buccal. Okay? So, ginagawa ko Doc, so nasa 12 o'clock position ako, anong una kong ipe-prep? Hindi yung mesial part, kasi yung unang-una ko nakikita. Okay? Yung ganito. Dito muna ako. Okay. So, hindi magko-cross Doc yung tip ha. And then, on an angle, so ano yung angle na binigay sa akin ng slope, ganun din ang angle ng burr ko. Papalaliman ko lang. Okay? So, minsan ginagawa ko, fini-feel ko din eh. Yun. Pinapractice ko muna. So, ito yung magiging
Parang ano ko, groove. Yung parang rhythm mo. Okay? And then, importante na masira mo to. Actually, sinisira ko muna to eh. Para hindi lumalalim yung ito. Yan. Yan. So, tinanggal ko muna yung tawag dito. Yung marginal ridge. Yan. Kasi tinatanggal talaga yan. So, yan. Ito yung feel niya. Okay, ganyan. So, ganun din. No? Oo, yun lang, ganun ko siya nafe-feel eh. Pinifeel ko muna per cusp. Okay. So, para makita niyo lang din paano ko siya ginagawa sa video, no? Yan. So, dahil inuuna ko palagi ay initial. Dahil yun ang accessible sa akin eh. Sa visually. Okay? Wala problema pag lower. Pwede mo isa-isahin. Pero dito, ang inuuna ko, mission vocal. Okay? Ganun yung feel. So, pero dapat may refinement pa rin. Vocal groove. Okay. So, ngayon, pwede ko nang gawin yung lingual naman. So, per cusp ko siya ginagawa talaga, Doc. At sasagot pala muna yung clearance, no? Clearance. So ngayon, meron akong almost wala pang clearance pala. So, achieve ko muna kahit 1 mm clearance. Per cusp pa. Diba no, kahit naka, na, automatic sa akin na ganito. Ganito kasi tinitingnan kasi. Kahit sa live patient, hindi ako sanay na ganito mag-barb. So check niya per cusp pa. Per cusp ang tingin. So ngayon, meron na akong mga 1 mm clearance. And then, by following the cusp, the slope pala, yung inclines na preserve ko. Doc at the inclines, Doc. Kahit nag-occlusal na ako, dun sa buccal area, buccal view, yung inclines, no, distinct pa rin yung mesial and distal, di ba? Kasi just follow the slope, pinalalim mo lang. Hindi, yung iba kasi nangyari, wala na flat ang gagawin. Sa huli na maghuhula ng groove, di ba? So dapat dun pa lang sa una, huwag mo natanggalin. Mas maganda, mas mabilis pa, mas accurate pa. Bababilisan ko lang daka. Yan. Yan. Okay, next naman. Yan. Ganyan lang. So, meron ka pa ring central groove. Ito na lang. Ay, ingat lang. Medyo napatabingi ko pala. May slow pa rin ako. And then, meron na akong at least 1 mm clearance. So, it's just a matter of removing or reducing it some more para ma-achieve mo yung 1.5 to 2 millimeters. Okay? Sinong doc sa inyo ang similar ng technique? Almost similar. Wala? New ano to? Mas tingin nyo makakatulong ba sa inyo? Yung ganon? Okay. Pati ano, mas mabilis. Mas mabilis, pati mas mas safe. O kahit nakailang wala pa 15 minutes ba daw? 7.
Hindi, Ay, naputol eh. Ano po, halos 30 po. Mga 30 na rin. Oh, so meron ka pang 1 hour, 30 minutes pa. Minsan kasi ginagawa ko lang siyang 1 hour. Then the rest for polishing na. Okay? Ang polishing ko, for example, ito, chamfer. Oh. Similar. Wala lang yung grit, yung smooth, yung roughness. Pero similar pa rin. Similar size, similar shape, pero smoother. Nakakabawas ba ako? Yes, definitely. Pero minimal. So, kung paano yung orientation ko dati ng green or blue, similar din. Dapat ganun na ganun. Kaya nga, mas maganda, 1 hour gross reduction. Tapos yung smoothening, mas smooth siya, oh. Kailangan mo na lang ng konting almost okay na eh, di ba? Dahil lang dito. O may yellow ka pa. O gawin natin to dito. Sige. O, tandaan niyo yung roughness, ha. Okay. Ay, wala. Camper pala to. So ngayon, kulang ka lang ng pang shoulder. Ito na lang siguro po. Bakit yung shoulder? Batok na? Okay. So ganun pa rin ang preparation. Margin. Pag nagpakabit kayo ng ganyan, magkano ang bayad? Per crown dock? TFM? What do you mean? Fixed bridge? Per unit dock ako usually pag TFM mga 15 to 20 Unit? per unit. Ito niya daw. Mga nasa 25 to 30, ano? So, magkano last doc? Ganyan. Ganito. Di times 4 dock. Times 4. TFM? Ano pala ganito? Kasi syempre pag naman, kung ikaw, syempre may pag dentist naman, di-discountan ko naman. Oh. So ito naman doc yellow naman. Oh. Ito na mo, natandaan niyo yung roughness kanina doc, no? Oh, halos wala na eh. Di ba? Oh, gawin natin tong yellow naman. Pero dapat dadaanan niyo doc, yung red and yellow. Hindi pwede na from green or blue or black mag-yellow ka kaagad. Para kang hindi ka nag stone burr, nag-pumice ka kaagad ng acrylic na denture. Diba? Nagkakaroon ka ng parang spots. Doc, yung ball plus doc, pwede dyan. Wall plus? Hindi to. Pag sa removable? Doc. Pag ganito? Oo, Doc. Dapat bounded, tama. Pag wall plus, wag kayo, Doc, flexible ng pre-end. Magkano per foot yun, Doc? Pag ganyan ang place. Ano tinawag ko? Smooth na agad eh. Di ba? Oo. Ganun, let's say for example, occlusal naman, Doc, ha? Talaga practice lang, Doc. Kasi Pati sequence dapat, Doc, may sistema dapat kayo. Sequence. Ito very rough. Tapos yellow. Di ba? Ganyan lang, di ba? Sakto lang yung suit ko pala this time. Saan yung natin? Yellow. Ito, yellow bird. Di ba?
Parang windbreaker lang. Yan. So, ang recommendation ko do, 1 hour gross reduction, tapos 30 minutes na finishing. Oo, try niya yan. Pero ang finishing, dadaanan mo lang yung ano, yung, you know, wala pang bevel yan. Wala, pero nakita mo naman yung gross reduction, pati yung polish na. Eh, pag ginamitan ko pa ng mga polishing strip, mas nag-gloss naman siya. Ito polish lang to. Yung mga strips, gloss ang nafe-feel. Or pwede ka Dok gumamit ng ano, rubbers. Polish ng maayos. Ang ganda, no? Ang pag-polishing Dok, ginagawa ko ganito. Ano ba? Hindi naka-mount eh. So, parang ginagawa ko ganyan. Pero ingat Dok kasi nakakabawas pa rin to. Or minsan kapag mga hard to reach area, sa explorer or sa blunt end ng mouth mirror ko siya nilalagay. Parang ganito daw. Ano ba yung ginagawa ko dati? Kalimutan ko na eh. Pero parang ganito. Satsagain mo lang talaga. Parang ganun. Yan. Tapos Dok, kung may rubber kayo, sino nang may rubber? Any rubber. Yung disc po, parang... Yung disc po? Hindi. Rubber plastic? Dok? Yung rubber, Sa may- parang rubber cup po. Parang rubber cup, pwede niya siyang ganun yan. Oo. Tingnan ko yan. For polishing. Yan Dok, sige. Parang... Kung ako mag-criticize ito Dok, anong mali? Anong kulang? Ano pa siya? Kulang sa parallelism ng distal. So pag gagawin ko siya ulit, wait lang na-OC ako lang. Mabilis lang to. Paano yung correction niya? For example, kulang yung distalization nito. Dadaanan mo lang ulit. Natitiman niya siya from afar actually. Mas maganda kung yan, from afar. The different angle. You know. Basta isipin niyo palagi, tatanungin sa sarili, pag gumawa ba ako ng coping, papasok ba yan? Or may isang part doon na naka-open. Diba? Yan. So, ganun lang. And then sa margin Dok, consistent lang, level. Kung supra. Kung equi lang. Hindi pwede yung lingual mo naka-supra, yung bakal mo naka-equi. Ganun. Dapat consistent. The question,